Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 17, 2026, Biyernes, at tayo nasa ikalabing limang linggo sa karaniwang panahon. Ating po muna pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Isaías chapter 38 verses 1 to 6, verses 21 to 22, and verses 7 to 8. Noong mga araw na iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias, kaya siya'y dinalaw ni Isaías na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ng Panginoon. Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin, sapagkat hindi ka na gagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong bayan o sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos nanangis siya ng malakas, nagsalita uli ang Panginoon kay Isaías, wika sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng inyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya 15 taon ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito ay hindi maaano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Si Isaías ay napakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito. At itinanong ni Ezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari nang umakyat sa templo? Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tutup din niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Akas ay pababalikin niya ng 10 guhit. At gayon nga ang nangyari. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa ating pong pagpapatuloy ng ating pagninilay mula sa aklat ni Propeta Isaías, kung saan ay si Ezekias na namumuno noon ay nagkaroon ng malubhang karamdaman at sinabi nga sa una ay malapit na siyang mamaalam sa mundong ito, kaya kailangan niya nang sabihin ang mga uling habilin niya. Pero dahil nga sa kanyang pakiusap, pagmamakaawa, at ito ay pinakinggan ng Panginoon, kung kaya siya ay binigyan pa ng pagkakataon, mabuhay pa ng 15 taon, at yung pangako na proprotektahan pa ang kanyang bayan. Ito yung naging bunga ng kanyang marubdob na pakiusap at panalangin na siya ay pagalingin pa. At marami sa atin yan, marami sa kasalukuyan, maraming may sakit ngayon, nagdarasal na humaba pa ang kanilang buhay. Siyempre, ang buhay natin ay nasa kamay ng Diyos. Kung ipagkaloob niya na mabuhay pa tayo ng matagal, salamat. Kung hindi naman, makuha din natin ang magpasalamat. Pero kung sakali, na katulad ni Ezekias, mapagbigyan pa tayo, gumaling pa tayo, sikapin nating tuparin at gawin ang lahat ng ating makakaya nang sa ganun ay maibigay natin ang hinihingi ng Diyos. Yung tuparin ang ating misyon, mga responsibilidad, maging mabuting asawa, pamilya, maging mabuting anak, maging mabuting mamamayan, maging mabuting empleyado. Siyempre kami, maging mabuti at banal na pari na anumang oras ay talagang kukunin tayo ng Panginoon at sasabihin niya tapos na ang ating buhay. Pero sana po, pag dumating ang araw na iyon ay talagang nagawa rin natin ang mga dapat nating gawin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po. God entrusted His only Son. In you, Mary placed her trust. With you, Christ became man. Blessed Joseph, to us too.